Welcome to Deep Dive. In this episode, we dive deep into the She Wisdom, a book by John Matthews. For those of you who are unaware of the She, or spelled as Sidhe, this was mentioned in one of our episodes with Jamie in episode 43. They could also be known as the Tuatha De Danann, or in local Filipino terms, Encanto or Biringanon. Pagbati sa iyo, handa ka na ba? Susubukan nating himayin ngayon ng isang medyo kakaibang salaysay. Personal na karanasan to eh. Oo, galing ito sa aklat ni John Matthews, The CD, Wisdom from the Celtic Otherworld. Yung sinasabi niyang karanasan niya mismo. Tama. So, titingnan natin yung pagtawag sa kanya papuntang Ireland, tapos yung lugar na Gort na Sheen, at itong sinasabing nakausap niya raw yung mga CD. Ang layunin natin ay subukang intindihin yung kwento niya. Yung mga mensahe raw na nakuha niya base lang sa kung paano niya ito kinuwento. Okay, sige. Simulan na natin to. July 1998 daw nagsimula. May tumawag sa kanya. Si Keith Harris, archaeologist daw sa Ireland. Oo. Sabi ni Keith, may nadiskubre siyang lugar, Gort na Sheen. Pero parang hindi niya maipaliwanag sa telepono. Kailangan daw makita mismo ni Matthews. At ang mas intriguing pa, diba? Napanaginipan daw siya ni Keith 3 gabi bago pa tumawag. Oo nga eh. Nakaka-curious agad. Yung pag-atubili ni Keith, tapos yung panaginip pa. Parang may na agad may kakaibang feeling. May enerhiya na, kahit wala pa siya dun, may humihila na parang ganun. So, pumunta nga si Matthew sa Ireland, dinala siya ni Keith sa Gort na Sheen. Sa una, parang tumpok lang ng mga bato. Yun pala, sinaunang mound. Parang buntong libingan, ganun. May makitid daw na daan sa gitna ng 2 bato. Pinasok ni Matthews. Gumapang siya papasok sa madilim na lagusan. Tapos may silid sa loob. At dito na siya, namangha. Yung pader daw, punong-puno ng mga ukit, mga spiral, mga kung ano-anong disenyo. Sabi niya, mas marami pa sa inaasahan sa mga ganitong lugar. Tapos may isa raw na ukit na talagang nakaagaw pansin sa kanya. Yung tinawag niyang Great Glyph. Oo, parang yun daw yung sentro ng enerhiya. Doon niya unang naramdaman yung matinding presensya. Parang may kasama siyang iba sa loob. Kakaiba. Grabe. At nung gabing yon, ayun na, nananipip siya. May nakita siyang matangkad na lalaki. Sinuuna daw yung suot. Tapos, nagpakilala. Malinaw daw. Kami ang she. Pronounces she. She, okay. Tapos may sinabi pa raw na importante para sa ating lahi, sa mga tao. Bago mahuli ang lahat. Ang bigat no? Sobra. Kinabukasan, tinanong niya si Keith tungkol sa pangalan, Gort na Sheen. Ano nga ba ibig sabihin nun? At ang sagot, lugar ng mga diwata. Fairies. Pero teka. Pero hindi daw yung, alam mo na, yung maliliit na fairies sa mga kwento. Iba daw tong she. Sa alamat ng Celtic, sila raw ay isang sinaunang lahi, matatangkad, maningning, parang mga Diyos. Wow! So hindi Tinkerbell levels, parang mas malalim, mas sinauna. At doon daw sila nakatira sa mga mound na yon. Parang ganun nga daw. Lupa lang sa labas, pero parang ibang mundo sa loob. Kaya naman si Matthews, mong nalaman niya to, mas lalong na-curious. Bumalik siya mag-isa dun sa mound. Oo. Nagsindi ng kandila, umupo sa harap ng Great Glyph, naghintay lang siya. At ayun na, nagpakita ulit yung nilalang mula sa panaginip niya. Pero this time, parang mas totoo, mas malinaw. Tapos sinubukan niyang abutin, hinawakan daw niya yung kamay. Ang description niya, malamig. Tapos parang hindi solidong laman. Parang hangin na may lamig. Weird, no? Kakaiba yung pakihamdam siguro nun. Oo nga eh. Para bang andyan pero wala. Mahirap i-explain siguro. Intriguing talaga. At nung tinanong niya kung bakit siya yung kinausap, Ang sagot daw, kasi handa siyang makinig. Yun lang. at marami pa raw gustong sabihin ang side sa atin, sa mga tao, habang naririnig pa natin sila. Parang may urgency, di ba? Meron nga. Sila raw mas launa pa sa tao. Naaalala daw nila lahat. Tapos iba yung pananaw nila sa oras. Hindi linear tulad ng sa atin.
At tagalupa rin daw sila, tulad natin. At yung pinakamensahe, ito yung parang pinakaimportante. Kailangan daw nating mga tao na muling kumonekta Kumonekta saan? sa isa't isa. Sa isa't isa, sa kalikasan, tapos sa espiritu na nasa lahat daw ng bagay. Nawala daw kasi yung koneksyon na yun. At bakit ba nawala? Dahil daw sa tinatawag niyang fragmentation of the self. Yung pagkahati-hati ng pagkatao natin. Parang diagnosis sa modernong tao, no? Oo nga, at yun daw ang dahilan kaya marami ang pagod, parang walang gana, walang saysay ang pakiramdam. Grabe, parang ang lalim nun. Malalim talaga. Kaya ang payo nila, maging mas mapagmasid daw tayo. Humanap ng katahimikan sa loob natin. Kilalanin natin ulit yung ugnayan natin sa lahat. Na hindi tayo amo ng kalikasan, kundi kasama lang, kaalyado. Sinauna, nanonood lang habang yung mundo natin parang kumukupas dahil nawala yung connection natin sa espiritu. Nakakapag-isip. Kaya yun ang iwan nating tanong sa'yo, di ba? Paano kung itong mga lumang alamat tungkol sa ibang mundo, sa mga ganitong nilalang, may katotohanan pala na mas malalim kaysa akala natin? Oo nga. At ano kaya ang pwedeng mangyari kung susubukan nating muling makinig at makita yung ugnayan natin sa lahat ng bagay, gaya ng sinasabi nitong karanasan ni Matthews sa CIDE?